pag-usapan natin kung bakit ko nga ba binili etong motor na to. Ang dala natin ngayon is CB650R na Honda. Nagsisisi ba ako na pinili ko yan? So, bakit nga ba no? Bakit nga ba? Ano nga ba dahilan kung bakit binili ko to si CB650R? Well, number one, the traffic dito. Kaya siya traffic. Nakakatakot yung mga ganito, napapagitnaan ka ng trucks. Nabati yung weather. Eh, magkano proben? Masataroto karewa Matatanash taras tatay bitay na. Ano daw? Dito pala sa pagpa-south ka, yung SLEX dito sa Lagpas Magallanes. Pagka motor ka dito ka sa leftmost kasi tingnan nyo yung daanan dito. Kinayod na ng GI ng truck yung naging maalo na yung kalsada. So, mangyayari dyan, wagul-wagul kayo dyan. Delikado. So, what's up everyone? So, ngayong gabi, pupunta tayo sa Laguna. Pupunta ako sa UP Los Baños. Kasi nami-miss ko na yung lugar na yun. Tsaka, nag-crave din ako sa Proven. Sabado ngayon, walang pasok. Tsaka, parang wala akong masyadong maisip gawin. Yun, biyahe tayo pa Laguna. Tapos siguro ngayon sa biyahe pag-usapan natin kung bakit ko nga ba binili etong motor na to, itong bike na to. So, ang dala natin ngayon is CB650R na Honda. Tapos 2024 model. They say 2025. Si E-Clutch E-Clutch version. Ito yung pinaka-latest na model for CB650R. Shoutout pala sa Honda Paranaque, Honda Big Bikes Paranaque. Daanan natin. Dito tayo ngayon sa SLEX. Shoutout kila Boss Josh tsaka kay Boss Reggie. Yung naisip ko, ba't binili ko tong motor na to? Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel natin, Benok TV, subscribe na kayo. Support nyo guys. Bakit nga ba CB650R yung parang feeling ko mas maganda pag-usapan to mamaya pag medyo maluwag na yung biyahe. Kasi luluwag to dun sa unahan eh. Yan, maluwag na. Tara, magkwentuhan tayo. Sayang, kalimutan ko yung gloves ko. I feel naked. So, bakit nga ba Bakit nga ba? Ano nga ba dahilan kung bakit binili ko to si CB650R? Well, number one, ito, kung nasan ako ngayon, expressway sa highway, So, alam niyo naman na dito sa Pilipinas, meron tayong batas na yung mga motor na pwedeng dumaan dito ay dapat yung displacement is 400cc pataas. So, dahil ito ay 650, pasado na to doon. So, ayun, pwede tayong mag-expressway gamit ito. Mas magiging mabilis, mas magiging madali. Although, syempre, may additional cost yun dahil may bayad yung mga tolls. Pero okay pa rin kasi meron kang kakayahan na pumunta sa isang lugar ng mabilis. Number 2, nandito ako sa Manila. So,
isa sa mga option mo is bumili ka ng kotse, 'di ba? Pagpapasok ka sa work. O kaya yung personal ano mo, personal mga errands mo sa sarili mo, 'di ba? Pero kasi this is Manila, kita nyo naman, super dami ng sasakyan. So dadagdag pa ba tayo dun? Magko-contribute pa ba tayo dun? Tsaka syempre pag nakakotse ka, mas prone ka sa maipit or mas stuck sa traffic, diba? Pag ganito, pwede kang pumasok-pasok. Parang ganito, diba? Pwede ka sumingit-singit sa mga puwang. So hindi ka mata-traffic. Unless super dikit-dikit na talaga. So number 3 tayo. Number 3. Ako kasi talaga ako, taong nagmumotor simula pa noon. Kasi nga ito yung naging means of transpo namin sa probinsya, sa Bohol. So namulat ako sa teenager ako, may motor na kami. Simula kami sa yung choppy, tapos naging wave, nag-Rusi pa kami. Kasi mura yun, di ba? So ako, parang yung awareness ko sa motor, yung hilig ko sa motor, tumaas dahil dun. Actually, hindi ito yung unang motor ko talaga. Ang una kong motor is ADV 160. Nandiyan pa rin naman siya sa akin, ginagamit lang ng brother ko. So yun yung una ko talagang motor. Pero dahil nga sa reason number 1 natin, kaya nagkaroon ng ganitong motor. The traffic dito siguro ito pang-apat to, ito pinaka favorite ko sa lahat ng rason. For some reason parang gusto kong bumili nito as parang symbol of my hard work, parang ganon, na kasi I've been working for like more than a decade already. Ano ba pwede natin gawin para somehow masabi natin na we're taking parang another level, parang ganon siya. So bukod sa regalo, parang it's a symbolism for me na I'm stepping up, parang ganun. Na hindi ako stagnant, parang ganun. Parang feeling ko symbol siya ng financial capacity, no? Na lumalaki, parang ganun. If you know what I mean. Ganun. Uy, parang Z1 yun. So yun, parang ganun siya. Parang gusto ko iparamdam sa sarili ko na mayaman ako, parang ganun. Bakit hindi, di ba? Oo. Masarap sa pakiramdam pag feeling mo mayaman ka, di ba? Sarap mag-ride, so chill ride lang tayo ngayon, papuntang Laguna. Mamaya traffic to sa di ko alam saan tayo papadaanin, pero traffic niya sa Pansol. Alam nyo naman kung alam nyo ang Pansol. So number 5 reason is yung kasi inline 4 siya. Siguro pag sasabay-sabayin ko na, inline 4, Honda siya, ganun. Tas e-clutch. Pag-usapan natin yung mga bagay na yan, yun yung reason number 5, inline 4, dinig nyo naman yung tunog nito, diba? Parang nakaka-proud to have this kind of bike dahil siya, takaw atensyon, tsaka pogi nung tunog niya, diba? Sa lahat naman siguro ng bumili ng inline 4, may pagmamalaki talaga yung tunog. So tsaka inline 4 may power siya, diba?
feeling ko for me 650 sweet spot siya no ano. 650 siya tapos inline 4, so may power talaga. Tapos Honda siya, alam naman natin Honda kilala yan sa ano, sa reliability, sa tibay, sa availability ng parts, nandyan na yan sa market. So wala tayo masyadong i-worry sa part na yun. Then e-clutch, no? Ang e-clutch ang pinakabagong technology ni Honda pagdating sa mga big bikes. At hindi lang ito hindi nyo lang to makikita sa CB650R. Actually yung mga lumabas na bagong big bikes ng Honda for 2026, they are now carrying the e-clutch modules. So module. So Super 4, I'm not sure yung ibang models ano, pero alam ko nilagay na nila yon. For e-clutch kasi, from the word itself, e-clutch, electronic clutch, katulad ng ito, gamit ko siya ngayon, no, electronic clutch. Hindi na ako nagka-clutch manually. Ang clutch ay ginagawa na ng bike natin. Siya na ang bahala doon in accordance to our speed, ganun. Binabasa niya yung RPM ng motor. So meron na siyang intellect to do that. So yun yung kakayahan, yun yung main purpose ni e-clutch. Ngayon, question kung wala na ba yung manual e-clutch niya, nandito pa rin naman. E-clutch can be disabled. So if you opt to do manual, pwede pa rin. Pwede pa rin. Nabati yung weather. Yeah, mahamog na mo, maambon. Ayun. Tayo naman. Sana mabasa mo, sir. Yun, nabasa. Okay. Dito na tayo, guys. Nakalabas na tayo. So ito, dire-diretso na to. Ito na yung McDo. Yan, 23 minutes na lang. So nakatipid tayo sa oras. Malalaman nyo pag pansol na kayo pag marami ng salpabida. Ayun o. Pansol na. Pwede ba? Diretso? Ayan, pwede. Yun, nakabili na tayo ng Doner Durum. Tapos ng chocolate. Parang chocolate something. Tara, let's punta na tayo sa campus. Thank you. Yan. Check lang natin. Ito ang Freedom Park. Sisimulan ko na at ako'y nagugutom na. Medyo mahaba-haba din yung biyahe natin doon. After 1 year, tikman din kita ulit. Ano kaya yung event tayo na nandun? Kaya pala maraming kotse dyan.
May naisip pa ako isang topic, isang tanong. Diba kanina, ba't ko binili si CB650R? Maganda rin siguro ang tanong kung tama ba na binili ko siya. Nagsisisi ba ako na binili ko yan? Bago kasi bumili ng big bike, yung utak mo, punong-puno lang siya ng, ang ganda nito. Ganda ng tunog niyan. Honda yan. Parang lahat ng maganda. Yun lang yung maiisip mo. And even though alam mo na parang nasa 17 to 20 plus liters siya per kilometer, parang hindi mo siya masyadong iniinda hanggat hindi mo nagagamit. Practicality wise, pag inisip mo kasi anong motor ang bagay dito sa Pilipinas, considering the topography, yung kalsada, alam niyo naman yung kalsada dito, dapat ang motor mo yung adventure bike, yung mala CF Moto 450 MT. Feeling ko kung yung knowledge ko ngayon, experience ko ngayon, nasa akin na nung bago ako bumili ng big bike, siguro I will go for, if not CF Moto 450 MT, baka maghanap ako ng adventure bike sa Kawasaki or KTM. KTM 390, pwede. Sa Kawasaki, wala akong napupusuan na adventure dun. Meron ngayon yung bago, KLE 500cc. Sa Honda, ang magandang ng Honda na magaan lang, NX 500, yung adventure bike. Especially nung nag-North Loop kami, na-realize ko, kung dadaan ka sa mga bulubundukin ng Benguet, parang napaka-challenging kung naka-naked sports bike ka, parang ganun. So, feeling ko para ma-enjoy ko siya, malagay ko siya sa Roro. Feeling ko adventure bike kasi parang doesn't matter kung matumba. Doesn't matter kung talian mo siya sa Roro. Feeling ko mas flexible ako pag naka-adventure bike ako. Kaya ko siyang dalhin kung saan man. Yung kasi, naked or sports bike, parang iingatan mo siya Ayaw mo siya magasgas Parang ganun yung dating. So, ayun. Hindi naman sa nagsisisi ako, pero if yun nga, bit-bit ko yung knowledge ko ngayon before, parang mas pipiliin ko siguro sanang mag-adventure na lang muna. During the North Loop kasi, malakas sa gasolina si Line 4. So kung kung naka-adventure bike ka, tapos naka twin cylinder ka, baka hindi gaano. Tara, maka-CR tayo dito. DL Umali Oil. Ranchers Club.
Ito pala, may construction na pala dito sa part na to. Ito na yung ano, yung parang part ng oval, pero ito yung kung saan uupo yung mga tao. Ang galing, ganda niyan. Ganda niyan pag natapos, ano. Honoring the past, inspiring the future. That's what I need to hear. Bye-bye. Ayun si Oble. Oble. Soul Kitchen. Ito. Sarabi-yabi. Sarado yung... wala na ba yung ano? Sarado lang. Eh, magkano proben? 40. Oh, saglit. Isang oras lang siguro. Sige boss, ingat din. So yun, beeps. Tapos na ang ating gala. Pauwi na tayo. SLEX na tayo going to Manila. So, sa lahat ng mga umabot sa part na to, thank you sa panonood. Maraming salamat sa support ninyo sa channel natin. So, kung nagustuhan nyo tong content na to, paki-like or share nyo na rin kung sinisipag kayo. Tsaka subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, ayun. So yun guys, again, maraming salamat ulit for watching. Ingat everyone, always ride safe, no? At enjoy life. Kung may motor kayo, magdala-gala din kayo. So, yung mga biglaang gala, ganun. Parang ganito, biglaang gala lang naman to eh. So, yun. Thank you again guys for watching. Bye-bye. Ingat. Yan na, malapit na mawala yung traffic. Yun, no, tingnan nyo yung service road. Napakaluwag, oh. Oh, ilan lang yung dumadaan. Tas dito. Ito, pasok pa sa banga. Yay! Pasok sa banga.